Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo. Pagbabago ninyo na Jesus. Nagliliwanag na parang araw ang kanyang mukha. Mayroon pong isa Greek philosopher na nagsabi na what is constant is change. Walang nanatili kundi ang pagbabago. So bahagi yun, lahat nagbabago. Isa lamang ang hindi nagbabago, ang Diyos. Ang Diyos natin ay noon, ngayon, at magpakailanman. Everything is changing. Hindi natin may alis. Bahagi ng temporary world. Yun nga lamang, hindi natin malaman kung sabi nga natin paglago o paagnas. Pero hindi pwedeng sabihin natin na ganun pa rin. Nagagaan na yung pagbabago sa mundo ginagalawan natin. Lalo-lalo na ngayon. Kasi bahagi ko, yung philosopher na ito ay noon pa man din niya ipinahayag ito. Almost 2,000 years ago din. Pero bahagi yun ng ating pagkilos na kung saan ngayong panahon na ito, hindi lamang may pagbabago, napakabilis ang pagbabago. Kaya ang tao rin kumisa na inasasanay ng alin, pabilisan. Globalize. Hindi lang dito. Ngunit yung pagbabago ay alin, umahantong hanggang sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Pero yung paanyaya ni Jesus natin, yung kanyang pagbabago ngayon, ay isang pagbabago ngayon na makita natin natin na huwag natin kalimutan kasi hindi lamang ito question kung magbabago ka o hindi. Huwag lang question ito anong uri ng pagbabago o pagpapanibago. Pabuti ba? Pasama ba? Nakita natin sa Ebanghelyo natin, dapat itong pagbabago na ito nakita natin sa kaganapan kay Jesus. Hindi pwedeng ang development without God. May mga pagbabagong wala nang dinidiyos. May mga tao yumayaman pero nagiging lapastangan. Bakit? Wala nang Diyos. Wala nang Diyos. Bahagi yun. Napakaraming pagbabago na nakita natin dito na alin na nasisira na yung ugnayan mo sa kapwa-tao. Distorted. Na makita ng lalo-lalo na ng mga technological, scientific, medical, na nakikita namin na pagbabago ngayon sa daigdig na ito. Ngayon, ang babae, pwede mo lang gawin lalaki. No? Biro mo yun. Pero bahagi yun na makita mo namin pagkakataon. Kaya kinakailangan ay sana higit natin maunawaan at sabi nga natin matutunan yung nabanggit ng pagbabago na ito at ibigay natin yung pagbabago natin dapat hindi pwedeng hindi kasama ang Diyos. Dapat kasama si Jesus sa nabanggit ng pagbabago. Kaya napakalaga rin na makita natin yung pamamaraan na pinahayag sa akin si
klase ng pagbabago, no? Nakita natin natin, dapat dito, sa pamantayan ay pinahayag ko sa atin, sa Ebanghelyo ni San Mateo 11, nakausap ni Jesus, si Moises at si Elias. Bahagi yun, mga pagbabago na dapat kasama si Moises at si Elias na nagkaroon ng kaganapan kay Jesus. Ano ba ang sinisimbolo ni Moises? Yung Torah. Kung tawagin natin, yung Pentateuch natin, yung 5 unang libro ng banal na kasulatan, ang mga batas, yung mga batas ng Diyos, huwag natin kalimutan. At ano yung ipinahayag ni Elias bilang simbolo ng lahat ng mga propeta wala pa ng lumang tipan, yung paghihintay sa pagdating ng Mesiyas na nagkaroon ng kaganapan kay Jesus. So, sa Jesus ay yung fulfillment of the law and the prophets. Kaya nga nung sabi niya sa kumbakan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya, kinakailangan na kaanglan sa pagkilos na namakita namin sa daigdig na ginagawa natin. Or else, ay sabi nga natin, ay yung mga pagbabago na ating makita kapag nakalimutan natin yung kahalagahan na pinamamanig ng ating pananampalataya ay baka dumating sa pagkilos na alin na ito ay makasisira, distracted, lalo-lalo na sa ating pakipag-ugnayan bilang mga tao at bilang mga anak ng Diyos. At ano yung pamamaraan na makita natin? Pang-usap. Nag-uusap. Makita natin, nag-uusap sina Moises, Elias, at si Jesus. Sino nakita ng mga nagano? Bahagyo na makita natin. Ito rin yung dahilan kung bakit meron tayo ngayong sinodality sa simbahan. Yung pagpapahalaga saan? Sa ipinahayag rin sa Ebanghelyo para tayo may pag-usap. Anong sabi? Ito ang pinakamamahal kong anak ay lubos kong pinalulugdan, pakinggan ninyo siya. We have to listen. Kasi walang talagang pag-uusap kapag walang nakikinig. Yung iba naman nakikinig, alam mo, only to respond. Bahagi mo, napakahalaga yung pag-uusap. May dapat may panahon ng pag-uusap. Hindi yung monologue. Kuminsan kasi monologue na lang, isa lang ang nag-uusap. Alam na lamang, wala ka nang gagawin kung susunod ka na lang. Ano lang yun? Monologue lang. Nag-uusap. Bahagi mo. At yun ay magsisimula sa bawat pamilya. Kaya ganun natin sa mga pagbabago na nakikita natin. Saan ba direksyon ng pamilya natin? Nag-uusap pa ba yung pamilya? Bahagi yun na napakahalaga. Kailan na lang talaga nag-uusap yung pamilya? May mga dapat na kung saan papapasok yung ating pamilya. Pagkakataon na kung saan yung makita. Pero kung minsan makikita natin yung mga pagbabago natin, nagbibilang na lang yung mga magulang sa mga sitwasyon ng kanilang mga anak. Kasi bakit? Ay, wala yung mga iba namang mga anak, sa gitna ng kanilang nagkakayuan, lalo-lalo na kung minsan yung mga anak na yung sumusuporta sa mga magulang, hindi na rin nag-uusap. Bahagi yun na kung saan yung makita natin, napakahalaga, lalo-lalo na sitwasyon na kinabibilangan namin. Kaya, itanong natin sa ating sarili, kayo, mga magulang, mga lolo at mga lola, mga anak. Well, kung
minsan tumutusin, hindi na sa pangangalaga ng mga magulang. Nag-uusap pa ba kayo bilang isang pamilya? Bahagyo. Yung pag-uusap. At kalimitan sa atin, yung setting ng pag-uusap ay alin? Sa loob ng mapagkainan. Kasi doon tayo kalimitan nakukumpleto. Pero kung hindi man yun ang pinakasetting, ay dapat makita natin yung patuloy na pag-uusap para makita natin kung saan tayo patututo. Kaya idulog natin sa harapan ng pamilya. Para saan? Bakit ba nag-uusap si Moises, si Elias, at si Jesus? Para rin bumaba. Bumaba sa kabundukan. At alin, harapin. Ano yung harapin nila? Yung pamamaraan ng pagliligtas ng sandaigdigan. At ano yung pamamaraan na yun? Yung cross. At kanyang uling pagkabuhay. At yun ay makita natin na kasi kung minsan yan yung proseso na gusto rin natin gawing instant. Hindi. Bahagi yun. Kaya meron tayong station sa cross. Bago dumating ang muling pagkabuhay, may istasyon. Bahagi yun. At makita natin, napakahalagang makita natin, yun ay proseso. Kapag nawala yung proseso, hindi natin makita yung alin, yung kahalagaan ng muling pagkabuhay. Kaya, yung panayam na ipinahayag ng Jesus natin, ay makita natin na ito yung pamamaraan na patuloy na ipinapamanig ni Jesus sa kanyang mga alagad. Bagamat may ilan sa kanila na iba yung pagkaunawa ng misyon ni Jesus bilang Misaya. Isa na rin si Judas Iscariote. Kasi ang akala niya yung Misaya ay political figure. Hindi isang, kung tawagin natin ay religious figure. Hindi niya nakikita na kung saan sa pamagitan ng pamamaraan na nais na ipamanig ng buong kapal. Paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay. At ito yung ilulog natin sa harapan ng buong kapal. Yung tunay na pagbabago. Kasi kung hindi natin makita yung ganitong klase ng pamamaraan, mayroon ang pagbabago. May makikita natin. Kaya may mga itong ating tinatahan ng mga problema ngayon sa corruption, may pagbabago. Kaya ang tawag natin ay substandard. Ay yung iba yung alin, ghost pa, ghost project pa, bahagyo, multo. Hindi tunay na pagbabago na nagdudulot ng kanilang pagliligtas sa lipunang ginagalawa natin at sa higit na pagkilos ng alin ng ating pagtugon bilang mga tunay na mga mananampalataya. Kaya, idulog natin sa Diyos na tayo bigyan ng lakas na makita natin ang galinyon. Sana yung maging angkla natin ay ang Panginoong Jesucristo na siyang kaganapan ng batas at